Nakita natin, nagpakalat ka ng fake news sa Senado pa. Oh, nagsinungaling ka. Nagkamali ka. Eh, ang tanong, hindi ka kaya nagkamali doon kay Rene? Ibig sabihin, ikaw talaga ang fake news, di ba? Yan ang totoo. Gago! Bintang-bintang ka pa nun. Oh, mukhang nakakasanaya mo na fake news ha. Hindi ako nagtatanong lang ha. Dalawa kasi yan eh, di ba? Tapos, yung kay Rene ba? Baka naman fake news din yan. Baka yung mga pinagsasabi mong dahilan, fake news din. Ako'y nagtatanong sa'yo at tinatanong kita. Sumagot ka. Nako, si Ontiveros sablay na naman. Grabe ka talaga, Ontiveros. Ano ba? Talaga bang nagiging kaugalian mo na magsinungaling? Bakit ganyan? Ha? Hindi kasi alam mo ngayon ha, 'di ba? Nabuking nga kita na nagsinungaling ka doon sa dalawa mong sinight na sabi mo unanimously decided na tapos binaligtad. Kahit unanimous eh hindi naman pala. Oh, nabuking kita diyan. Totoo, 'di ba? Nabuking natin siya diyan. O tapos eto na naman, meron ka na namang ilalabas na akala mo naman katotohanan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayan po oh. Meron siya sinasabing, upon checking again, the many reversal in the League of Cities decisions were not decided unanimously. So inamin niya na fake news siya. Hindi, inamin niya na yung, mantakin mo ha, fake news ka doon mismo sa Senado. Anak naman ng wewe oh. Dati galit na galit ka kay Mokay, naalala ko nung galit na galit kayo kay Moka nun, kesyo nagpapakalat ng fake news, di ba? Porket nagkamali lang, nagpakalat na ng fake news. Isipin mo yun. Sa social media lang yun, ha? Oh. At yun ay honest mistake. It was not to deceive people. It was an honest mistake using the wrong picture. But it really, meron talagang katotohanan. Eh, ito sa'yo, wala talagang katotohanan and yet ginamit mong argumento mo. At ito pa masama, hindi mo lang ginamit sa social media. Ginamit mo pa diyan sa Senado. Oh, na kung saan ang nagbabayad ng sahod ninyo ay aming mga tax. Ginamit mo sa function mo bilang senador. Di ba? So, ibig sabihin yan, hindi, ito lang, simpleng-simple, napakasimple lang ngunyan. Ibig sabihin, ikaw talaga ang fake news. Di ba? Yan ang totoo. Gago! Bintang-bintang ka pa nun? Oh, mukhang nakakasanaya mo na fake news ha. Hindi ako nagtatanong lang ha. Dalawa kasi yan eh, di ba? Tapos, yung kay Rene ba? Baka naman fake news din yan. Baka yung mga pinagsasabi mong dahilan, fake news din. Ako'y nagtatanong sa'yo ha, tinatanong kita. Sumagot ka, fake news ba yung si Rene? Kasi nakita natin, nagpakalat ka ng fake news sa Senado pa. Oh, nagsinungaling ka. Nagkamali ka. Eh, ang tanong, hindi ka kaya nagkamali doon kay Rene? Ako nagtatanong lang ha, doon sa witness mo, hindi ka kaya nagkamali doon? Oh. Diba? O nagpapakalat ka na naman ng maling impormasyon. Ako nagtatanong lang ha. Magdadahilan ka pa, this is a reminder that no one is immune. Hindi. I-remind mo, sarili mo, wag mo kami idamay. Malimali ka. Tapos mga kababayan ha, eto mga kababayan, etong sinasabi na naman niyang case, na kesyo, unheard daw, pero na-reverse. Ipapakita ko sa inyo na tila nanlilin lang na naman si Ontiveros dito. Papatunayan ko sa inyo yan. Na nanlilin lang na naman si Ontiveros sa sinasabi niyang case na yan. Akala mo kasi ang tao, oo lang ng oo sa'yo eh. Yan nakakala mo eh. Kung yung mga ano ba to, mga Gen Z mo, oo lang ng oo dahil tatanga-tanga. Yung mga followers mong tatanga-tanga, oo lang ng oo sa'yo. Kami hong taong bayan, ang tunay na taong bayan, hindi kami oo ng oo sa'yo. Tandaan mo yan. Lahat na sasabihin mo, i-research namin. Dahil alam namin, nagkamali ka na nung una. Eto, ini-research ko din. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, bago ko sa inyo ipaliwanag ng gustong-gusto ko ano yung mistake na naman na yan, na pinipilit ni Ontiveros, ipapakita ko muna sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Para maintindihan nyo ha, kung ano yung pinanggagalingan ng ating paliwanag. Pero actually, mas lalaliman pa natin.
Kasi hindi na ako masyadong nilaliman ni Marcoleta eh. Pero napakaganda ng kanya sinabi dito. O, panoorin nyo, ha? Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumalik. Okay. 8. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong nawang mali. hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, ang magsasaka kung minsan nagiging ano rin mangingisda. Ah, okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang ano Tama. May variety na kayo ng palay na Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Yun. Alam ko kung ba't siya tumawa. Kasi sounds familiar yung balisasa eh. Kaming mga lalaki lang ang nakakaintindi niyan. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos opo. yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, yes po. Okay. So, pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. O, akala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang Palitan pagpasok dulo, mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One gawin way mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. So, tignan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung Sa madaling salita mga kababayan, sinasabi niya dito, na-trap si Ontiveros. sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? Walang siya naitama. tama yung kanyang pagkakamali. Na umamin. Baka may tama. Gago! Wala siyang tinama, hindi naman niya talaga inamin eh. Kasi kung aaminin niya, sasabihin niya, tama si Marcoleta na malabo na ma-reverse pa yan. Eh, wala naman siyang ginanong, pinagpipilitan niya pa rin eh. Pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon, Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Yan. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Naku, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, Yan. Yes, wala kang pakialam na wala kang... Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko eh. Meron siyang statement meron dito. Meron siyang statement po dyan. Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Meron pa daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun?
Ayan. Pinakita na natin yan, statement niya, yan po. Napaka-importante po kasi nung elemento, yung constitutional, tapos yung void ab initio, at saka yung sa due process hindi nasunod, at yung sabi nga nung isa yung immediately executory. So ibig sabihin yan, yan yung mga elemento na naandoon sa desisyon ng Supreme Court. 'Di ba? It's a matter of kino-compare mo yung dalawang prutas na etong prutas na to, nakakain mo rin ng lahat. Ibig sabihin walang tapon. Kahit buto kinakain mo. Tapos i-compare mo ngayon dito sa isang prutas. Pero dito sa isang prutas magkaiba sila ng elemento, 'di ba? Sasabihin mo masarap. Masarap din 'to, Anong pinagkaiba? Yung isa maaring healthy, yung isa maaring pag nasobran, hindi. Iba yung elemento. So ano ibig lang sabihin ni Marcoleta dito? Yung sinasite niya dito, which is yung case ng Agribiotech versus Greenpeace, ay not the same elements with the impeachment of BP Sara. Magkaiba ng elemento. Ang matindi nga dito, alam nyo ba kung tungkol saan ito? Ito sinasabi niya ito na ni-reverse kahit unanimous. Alam mo kung ano tungkol saan to? Sa talong. Ito mga dilawan na to, ang hilig talaga sa saba, sa talong. Gago! Hindi, alam nyo. So, ibig sabihin, with the importance nung decision, ang layo. Ito tungkol sa pagtetest nung talong at ito yung impeachment. Pwede mo ba paghambigin yun? Para sabihin na, yes, they're both unanimous, ito na reverse, yung talong na reverse, etong impeachment pwede rin ma-reverse. Yung mga elemento nandi dito sa impeachment tulad ng void sa simula't simula, yung hindi nasunod ang due process, yung sinasabi pa na ano ba ito? Unconstitutional. Wala dito sa talong except yung constitutional. Bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo natin. Ito po yung case na yan. Yung biotech na yan. Kung babasahin nyo talaga na maigi itong kaso na ito, ang sinasabi lamang ng korte dito, pakita natin ng explanation niya. Ayan basta ipapakita ko lang sa inyo yung naging resolution o yung tawag dito, conclusion o yung utos ng Supreme Court. Ito explanation dyan. Pakita lang natin para mas maintindihan natin kasi ang hirap dito kay Ontiveros, akala niya yung taong bayan ay katulad ng mga followers niyang tatanga-tanga. Ito. Sabi dito, yung decision doon sa International Service for the Acquisition of Agribiotech versus Greenpeace. Okay? Yung December 2015, yung korte, Supreme Court, upheld the Court of Appeals application of the precautionary principle dun sa talong. Anak ng wewe. So, sabihin, sinabi ng Supreme Court, kung ano yung decision ng Court of Appeals, yung CA, tama. Okay? It declared yung Department of Agriculture, order namin to null and void. Sa madaling salita, itatagalog natin para mas maintindihan natin. Sa madaling salita, sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yan. Bawal yan. Hindi dapat yan na ginagamit as a test. Ganyan-ganyan. So, malalim pa yun. Para lang sa kalaman natin. Malalim pa po yun. Mahaba po yung explanation na yun. Pero iniiklian na lang natin. Okay? Sabi dito, ang mga proponent ng talong na naghain ng motion for reconsideration, okay? Sinasabi na huwag ipagpatuloy yung field testing at paggamit ng GMO. Yun yung una na sinasabing unang desisyon ng korte. Huwag gamitan yan. O huwag yan Okay? Tapos, siyempre, nag-motion, nag-MR yung kalaban at sinasabing ganito. At ang nangyari nun, sabi dito, wala nang saysay yung kaso. Bakit? Tapos na kasi yung field trial. Tapos na po. Iyan yung tinatawag. Kaya kung titingnan ninyo, sabi dito, before the ruling could take full effect,
yung BT Talong field trials had already ended. Tapos na. Kaya nga sabi dito, moot and academic na yan. Wala nang saysay, yung desisyon na yon. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. Sinabi na, hindi na, okay na yan. Kasi nga, tapos na po. Yung original decision ay tapos na. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, makikita ninyo dyan. Basahin nyo ha. Arguing that the case had become moot and is no longer presented an actual controversy worthy of the judicial resolution. Non-judicial na ibig sabihin. Hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi tapos na. Kaya ni-reverse na yung decision. Wala na. Okay? So, para i-compare mo Ontiveros at pinagpipilita mo, ito unanimous to dati tapos ni-reverse. Kaya ni-reverse yan, una, tapos na. Sinabi rin ng Supreme Court na aside from the moot and academic na yan, non-judicial na yan. Ibig sabihin, hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi nga tapos na. Utak. Etong sa kaso ni BP Sara Duterte, hindi pa tapos. Applicable pa ang desisyon ng Supreme Court. So, imposible. Sabi na natin, very, 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 sabi nga ni pangalan nito, ni Marcoleta, you're hoping for hope. Kasi malabo na. Malabo yan. Una, unanimous yan. Sasabihin mo, yung unanimous mo, ibang konteksto naman tungkol sa talong yan. Talong. Kung titimbangin mo, napakalayo para i-compare mo sa unanimous decision dyan. Talong yan, talong. Pagte-testing sa talong. Tapos, ito hindi na nga mabigat yung issue, tapos na. Tapos pa. Tapos na yung trial, wala na. So, moot and academic na decision ng Supreme Court. Kaya binawi na lang nila. Gets ninyo? Ang linaw po dyan. Ito talaga si Ontiveros, sablay na naman, niloloko mo na naman ang taong bayan nito Taong bayan yung talagang tatutong taong bayan. Pero yung mga taong tanga, na mga followers ninyo, iba yun. Kaya nga alam nyo, so in summary, the reversal, sorry, paano natin? So in summary, the reversal succeeded not on substantive merits, hindi tungkol doon sa merit, but on the procedural ground that the issue had already lapsed and were no longer justiciable. Kung ako sa'yo, sisantihin mo na yung assistant mo. Bigay ng palpak sa'yo. Hindi, alam naman namin na allegedly, binabasa mo lang lahat ng sinasabi mo Galing sa researcher mo, galing sa abogado mo. Wala mali sablay talaga Ikukumpara mo yun sa isang tapos na. Kaya nga binawi na ng Supreme Court yung decision nila kasi tapos na. Wala na, hindi na applicable, not justifiable nga sabi. Sorry, not justifiable. Ano ba yung exact term? Sandali. Justiciable. Ayun. Non-justiciable. Yun ang paliwanag doon. So, please lang naman. Huwag ka na magmagaling. Sablay ka na naman. Niloloko mo na naman ang taong bayan ito sa ganitong Ano ba? Ano to? Anong pautot mo niya yan? Anong pautot mo? At saka sabi ko nga, paulit-ulit din naman sinasabi ng ibang mga abogado din. Even if there is a MR, di ba? Even if there is an MR and it is possible, masabihin na natin, napakalabo, na baguhin pa yan ng Supreme Court, immediately executory. So, ibig sabihin, pag sinabi mong immediately executory, hindi ka pwedeng mag-antay. Kailangan mo na kagad i-apply, i-execute. Diba? Yun ang ibig sabihin ng immediately executor. You have to execute it kahit na may MR pa yan.
So palpak talaga ang argumento ninyong minority. Sama-sama kayo dyan. Sabi nga ni Chis Escudero, anti-Duterte lang talaga kayo. Gago! Yan ang totoo. Alam mo, meron niyang ako nabasang sabi doon. Yung kay Corona din daw, sabi hindi ko pa kasi na research yan yung part na yun. Although allegedly, yung kay Corona rin daw, si Ontiveros din ang trumabaho dyan. Bakit kaya mahilig siya sa impeachment? Di ko alam. Pero may chismis din yung mga pumirma doon sa impeachment ni Corona. Chismis lang naman din to, allegedly din. May mga napoles. Hindi, naalala nyo? Yun yung time na yun yung napoles na yun, nagkabigayan daw, allegedly nagkabigayan daw noon, nung time na yun. Para, remember, di ba? Kalaban ni Pino yan. So, that is something na need to be proved. Pero yun daw ang dahilan nun. Ngayon, madami bang pera ang Kamara? Marami bang insertion ang Kamara? Malaki ba ang budget ng Office of the Speaker? Your conclusion is as good as mine. Yun lang sa akin. Kaya Ontiveros, alam mo, kung ako sa'yo, si Santi mo lahat ng mga staff mo, maghanap ka ng magaling-galing na magre-research. Sa bagay, kahit naman siguro magaling yung mga nagre-research niya, kung talagang sablay ka, sablay ka. Ganun talaga Alam mo kasi, ang katotohanan, mahirap talagang baluktutin yan. Kahit anong gawin mo. Halimbawa, meron, ito. Anong kulay ito? Sabihin mo gray ito. Mahirap talagang baluktutin. Puti ito di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin gray ito, kulay pula ito, kulay blue. Kahit kulayan mo yan, di ba? Kahit labuan mo yung mata nung tumitingin, puti pa din yan. That's the truth. Yun ang sinasabi natin na stick on the truth. Bakit? Kasi kahit anong mangyari, lalabas at lalabas ang katotohanan. Di ba? Ayan, tulad niyan. Sumablay ka na. Ngayon, sablay ka pa rin. Kasi pinagpipilitan mo pa. Pinagpipilitan mo pa yung lintik na unanimous na yan. Iba ang konteksto niyang unanimous na decision ng Supreme Court diyan sa sinasabi mong, sa sinasabi mong yan, yung Greenpeace at saka yung agri-biotech o yung talong, iba yan doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang layo. Yung sabi nga dyan, wala na yung merit. Bakit pa didesisyonan niya ng paninindigan ng Supreme Court na kanilang desisyon ay unanimous? Kailangan na nilang bawiin. Wala na nga Tanuhin ko siya, nandiyan pa ba impeachment ni VP Sara Duterte? Di ba nandiyan pa nung nagdesisyon ng Supreme Court? Nandiyan pa? Hindi na pwedeng i-reverse yan. O nire-reverse psychology mo lang kami. Gago! Ang baduy mo, banat ba, Huwag mo nang ulitin yan. Move on na tayo dyan sa lintik na kabobohan na yan, Pag-usapan naman natin ibang bagay. Okay? Alam mo, bago natin pala pag-usapan na ibang bagay, naisip ko, kung ganito ang presidente, wow, palala tayo ng palala, From Marcos to Ontiveros. Baka susunod maging presidente na si Trillanes. Ay, by the way, Trillanes, congratulations. Palakpakan natin si Trillanes. May warrant of arrest na siya doon sa final ni Pulong sa Quezon City. Palakpakan natin. Although bailable naman yun, sigurado naman magbe-bail siya. Pero at least, kahit pa paano, nakakarma na siya. Ay nako, Trillanes, antayin mo siguro. Meron pa mga, ewan ko kung may mga nagdemanda pa sa'yo. Pero antayin mo na lang.
Marami-rami din yan, alam ko, yung mga nagdemand. Ito yung time na inimbestigahan niya yung gusto niyang pagtanggalin ng damit si Pulong. Yantayin mo lang. Kasi pag napatunayan, yun na. Kasi ang ano niyan, yung warrant, di ba? Kasi may probable cause. So nag-issue na yung korte ng warrant after sa fiscal, nag-probable cause, tapos nag-issue yung korte ng warrant to get the jurisdiction. Trillanes, tapos papasok na yan sa hearing. Ang tanong, sisipot ba siya sa hearing? Sigurado ako pag si Pulong nandyan, sisipot yun, sigurado ako. Tutuluyan ka nito ni Pulong. Sana talaga tuluyan ka ni Pulong. At sabihin na nating may bail yan. Kasi may bail naman talaga ngayon ng, ewan ko kung libel ito, pero parang false testimony ata ang inano niya ang sinampa. Although alam ko may bail yan, gayon pa man, the mere fact na makonvict ka dyan, ibig sabihin lang, sinungaling ka. Yun lang yun. Alam naman namin. Gago! Pero at least dyan, let the court say it to you na sinungaling ka just in case ma-convict ka dyan sa kaso na yan. Di ba? Masarap yan. Antayin natin. Sana, ito wala tayong masasabing luto yan. Mantakin mo yung desisyon lumabas ngayong panahon na walang kapangyarihan ng mga Duterte. Paano nila influensya ng Quezon City Court? Malabo yan. Yun, di ba? Tingnan natin. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.